Dahil doon ay mas binilisan pa ni Kaburagi sa palusong na daan, bagay na ikinatuwa ni Ima, sabay tanong kay Izumi kung ano sa tingin nito ang mangyayari. Sinabi ni Izumi na mapag-iiwanan ang magkapatid pero malamang ay makakahabol din umano ang mga iyon sa susunod na pal-iko. Nagulat at hindi makapaniwala si Kaburagi nang makitang nasa likod na nila ang magkapatid, hanggang sa nagawa silang maungusan ng mga iyon. Dahil sa galit ay nawala si Kaburagi sa focus, kaya pinagsabihan ito ni Danchico na tumingin lang sa harap at isipin lang ang tagumpay. Matindi umano ang pinaghirapan ni Kaburagi sa pagsasanay at marami na itong tiniis na mahihirap na sandali, kaya dapat itong mapasali sa Inter-High. Dahil sa mga sinabi ni Danchico ay bumalik ang sigla ni Kaburagi, kaya pumadyak ito hanggang sa maunahan niya muli ang magkapatid. Habang nagaganap iyon ay sinasabi naman ni Danchico sa kanyang sarili na gusto niyang makita si Kaburagi na tumangging umatras mula sa malalakas na kalaban sa darating na Inter-High. Maya-maya pa ay hinalangan na niya si Kaburagi sa pagdadraft at sinabing malapit nang matapos ang pababang daan, at sisiguraduhin niya na dadalhin niya ito sa unang pwesto. Hindi rin naman magpapatalo si Sugimoto kahit alam nito sa kanyang sarili na hindi siya masyadong magaling sa pag-sprint patungo sa finish line, pero lalampasan umano niya ang kahinaan niyang iyon. Sa ilalim ng burol ay ang Fumotogaoka Park, kung saan may maikling 200 metrong paakyat mula doon, at iyon ang huling goal sprint ng karera ng mga first year. Nanatiling nangunguna si Danchico sa karera hanggang sa maya-maya pa ay pinaabante na nito si Kaburagi, kaya sinabi niya na sumunod lang ito sa kanya dahil sabay nilang mas tulolakasan pa ang Sohoku High. Ngunit biglang naunahan ni Sugimoto si Danchico, at ng mga oras na iyon ay iniisip ni Sugimoto na nagpapasalamat siya kay Seidetoki na siyang nag-draft sa kanya patungong Manegayama, at kay Izumi na nagtulak sa kanya kanina. Dahil sa mga iyon ay nagawa ni Sugimoto na mas bilisan pa ang pagpadyak, kaya sa mga huling metro ng laban ay nagpantay sila ni Kaburagi, pero sa huli ay si Kaburagi pa rin ang nauna at nanalo. Pagkalampas sa finish line ay bumigay na si Sugimoto dahil sa sobrang pagod, kaya natamba na ito sa bisikleta. Agad itong pinuntahan ng anim, pero ang buong akala ni Sugimoto ay siya ang nanalo, kaya natigilan na lang ang mga ito. Nagsisigaw si Sugimoto sa tuwa habang sinasabing nagawa niyang manalo, kaya tahimik na lang itong nilapitan at niyakap ni Izumi sabay puri sa ginawang paghihirap nito. Patuloy na nagagalak si Sugimoto at nagpasalamat pa ito kina Izumi, pero natigilan at nagtaka ito dahil wala man lang reaksyon sa kanya ang anim, hanggang sa mapalingon siya at doon niya nakita na binati ni Danchico si Kaburagi sa pagkapanalo nito. Nagulat siya at doon niya lang napagtanto na hindi siya ang nauna, pero kahit ganoon ay hinangaan pa rin siya ni Onoda at Naruko. Sa kabila ng pagkadismaya ay tumawa na lang si Sugimoto at sinabing hindi niya napansin na pangalawa lang pala siya, pero alam naman ng iba na nagkukunwari lang ito. Dahil doon ay sinubukang makiusap ni Onoda kay Ima na hintayin muna nila ang training camp bago magdesisyon ng magiging team nila, pero lumapit si Sugimoto kay Onoda at sinabing siya ay nasa karerang iyon na may ibang layunin. Binigyan umano siya ni Ima ng pagkakataon na sumali sa karerang iyon, at ang kondisyon ay kailangan niyang makuha ang unang pwesto, kaya para kay Sugimoto ay iyon na ang kanyang huling pagkakataon at wala nang susunod pa. Kahit ganoon ay binati pa rin ni Izumi si Sugimoto at sinabing ito lang ang nakasabay sa paunang bilis ni Kaburagi, kaya dapat umano itong maging proud. Nagpasalamat si Sugimoto sa sinabi ni Izumi, pero humingi rin ito ng tawad dahil hindi niya nagawa ang mga payo nito sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na si Sugimoto sa mga ito para umano makapagpalamig, pero habang nagbibisikleta palayo ay napasigaw na lang ito sa pagkadismaya. Binati naman ni Ima si Kaburagi, at pagkatapos ay ipinaalam niya rito na tanging si Kaburagi lang ang makakapasok sa team dahil nasa ikatlong pwesto lang naman si Danchico. Bumalik na sila sa silid ng club at doon na ibinigay ni Ima ang jersey ni Kaburagi. Nang sumunod na araw ay masayang-masaya pa rin si Kaburagi sa kanyang jersey at ikinwento pa nito kay Danchico na ilang beses niya na iyong sinukat kahapon. Pagkatapos ay ipinagmalaki pa niya iyon sa kanilang mga kamag-aral, pero sa kabila niyon ay naalala niya kung gaano kalakas si Sugimoto, at naisip niya rin na kung 5 metro lang ang layo ng finish line ay matatalo sana siya. Pero dahil siya ang nanalo ay ipinagbili na lang ni Sugimoto sa kanya na siya na lang ang magtulak sa likod ni Izumi para dito. Habang pinalilibutan ng iba si Kaburagi ay dumating si Onoda sa silid nila, kaya hindi niya na ito napansin. Ang dalawang kaklase niya na nagpa-picture pa talaga kay Onoda ang napagbilinan nito na ipinapatawag siya ni Ima, pero mapapansin ang pagkataranta ni Onoda habang humaharap sa mga kaklase ni Kaburagi, kaya nang paalis na ito ay sinabi nito sa sarili na nahihirapan talaga siyang umakto na mas matanda sa mga junior. Samantala, sa Yunen University ay nakaramdam ng inis si Arakita nang makita na wala pala silang klase, gayong nagmadali pa naman umano ito na makarating doon. Dahil doon ay naglakad na lang si Arakita papunta sa club room kung saan ay naroon din ang dating kapitan ng Sohoku na si Kinju. Doon ay sinabi ni Arakita na hindi niya akalaing magiging magkasama sila sa iisang team, at pagkatapos ay tinanong niya si Kinju kung ano ang gagawin nito sa susunod na inter-school race. Darating din umano sa karera sina Fukutami at Shinkai na mga taga Meiso University. Naging interesado si Kinju sa gaganaping laban at sinabi kay Arakita na ipakita nila sa mga iyon ang kapangyarihan ng Yunen University kahit na dati silang magkalaban.
Maya-maya pa habang nasa klase ay pinag-usapan naman ng dalawa ang tungkol sa pag-gaganapang lugar ng Inter-High, at tinanong ni Arakita si Kinjo kung ano sa tingin nito ang gagawin ng Sohoko High. Sinabi ni Kinjo na buo na ang 6 na miyembro ng mga iyon, bagay na ikinagulat ni Arakita, pero sinabi ni Kinjo na marahil ay balak ni Teshima na gamitin ang oras para palakasin at paunlarin ang buong team. Humanga si Arakita sa talino ni Teshima, pero sinabi nito na balita niya ay pinapahirapan ni Izumaida ang Hakone Academy sa pamamagitan ng matinding pagsasanay. Kinahapunan sa Sohoko ay nagkaroon ng individual training ang mga ito, at nauna na sina Onoda at Kaburagi. Habang sabay na pumapadyak ay mapapansin na seryoso si Kaburagi habang iniisip nito ang sinabi ni Teshima na sa one-on-one nila ni Onoda ay kung makakakita umano siya ng butas ay lampasan niya ito. Hindi nagtagal ay ginawa na iyon ni Kaburagi, at habang umaarangkada ay sinasabi nito sa kanyang sarili na pinagtawanan siya ng mga kaklase niya dahil sa paggalang niya kay Onoda na para sa mga iyon ay hindi mapagkakatiwalaan, payatin, at mahina. Naiinis siya kay Onoda dahil hindi niyon magawang maging isang marangal na senior, pero laking gulat niya nang biglang nasa likuran niya na si Onoda at inisip na baka narinig niyon ang mga sinabi niya. Sinabi ni Onoda na simula pa lang sa mga sinabi ng mga kaklase ni Kaburagi ay narinig niya na kaya humingi ito ng paumanhin dahil ganoon siya kumilos, pero sinigurado nito na gagawin niya ang lahat para sa kanilang team. Nakaramdam si Kaburagi ng panginginig sa kanyang buong katawan at inisip niya kung marami bang tulad ni Onoda sa Inter-High. Tinanong niya si Onoda kung maaari ba itong pumadyak sa abot ng makakaya nito, kaya naman mabilis itong sumagot at sinabing iyon naman nga ang dapat nilang gawin sa practice na iyon. Hindi nagtagal ay umarangkada na si Onoda, at hindi makapaniwala si Kaburagi sa sobrang bilis nito dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoon. Maliit man si Onoda pero parang malaking tao umano iyon ngayon. Hindi tuloy maisip ni Kaburagi kung magagawa niyang talunin si Onoda dahil ibang-iba para sa kanya ang makalaban iyon kesa noong pinapanood niya lang ito. Manghang-mangha siya sa taas ng cadence ni Onoda, habang noong mga oras na iyon naman ay sinasabi ni Teshima kay Naruko na ang susunod na Inter-High ay gaganapin sa slope na iyon. Ang pinakasikat at walang katapusang paikot-ikot na Dallasdi sa Japan. Sa mga daang tinatanuran ng mga punong sidro, ang World Heritage Site na Toshogo Shrine, at lampas pa, ang Niku Irohazaka o mas kilala sa tawag na The Sprinter Killer. Ang pinakamataas na tuktok niyon ay 1,840 metro mula sa lebel ng dagat, at literal na 2 beses ang laki sa bundok ng Hakone ng nakaraang taon. Makalipas ang ilang araw ay dumating na ang team ng Sohoko High para sa Chiba Inter-High Preliminaries. Bilang nanalo sa nakaraang Inter-High ay marami na ang nakakakilala sa kanila, pero habang naglalakad ang 6 ay sinasabi naman ng ace ng Kashiwa Hagashi na si Yanagida sa kanyang sarili na hindi dapat magpakampante ang team. Bilang baguhan ay nakaramdam naman ng kaba si Kaburagi kaya idinaan na lang nito iyon sa pagtawag kay Danchiko, pero nakalimutan niya na hindi niya na nga pala iyon kasama. Nag-warm up na ang 6 at doon ay napansin ni Naruko na palaging nag-iisip si Kaburagi ng mag-isa. Marahil umano ay hindi niyo nauunawaan na ang Sohoko ay lumalaban bilang isang grupo. Dahil doon ay nilapitan ito ni Teshima upang tanungin kung okay lang ito, at saka tinanong kung para saan ito pumapadyak. Sumagot ito at sinabing iyon ay para manalo, sapagkat kaya nga umano nila tinitiis ang mahahaba at nakakapagod na mga karera ay dahil sa layuning iyon. Nagustuhan naman ni Teshima ang sagot nito, at pagkatapos ay pinapasok niya na ang lahat sa loob ng bus para sa kanilang meeting. Maya-maya pa ay nagtungo na rin sila sa starting line, at doon ay nagulat si Naruko kung bakit pumayag si Teshima sa sinabi ni Kaburagi na ito ang maging ace ng kanilang team. Ngunit para kay Teshima ay gusto niya itong pagkatiwalaan sa pangakong ipapanalo nito ang karerang iyon nang wala umanong hinihinging suporta sa kanila. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang karera at mapapansin na agad na umarangkada si Kaburagi habang iniisip kung nanunood ba si Danchiko, ngunit biglang pumutok ang gulong niya sa hulihan na siyang naging sanhi ng pagka-flat nyon. Dahil doon ay napahinto si Kaburagi at napag-iwanan na siya ng pangkat. Agad naman yung ini-anunsyo ng commentator nang sa ganon ay makapagpadala ng bagong mga gulong ang team ng Sohoko. Habang naghihintay ay kinukwenta ni Kaburagi ang masasayang na oras sa kanya at kung gaano kalayo ang matatakbo ng pangkat palayo sa kinatatayuan niya, pero laking gulat niya nang makitang huminto din ang 5 para hintayin siya. Nagsalita si Ima Izumi at sinabing iyon ay dahil si Kaburagi ang ace nila at tumatakbo sila para suportahan ito. Bahagyang natigilan si Kaburagi at napaisip kung bakit nagagawa pa ng mga iyon na ngumiti sa kabila ng sitwasyon, at pagkatapos ay sinabi niya sa mga ito na magpatuloy na dahil kung hindi sila mananalo ngayon ay hindi sila makakasali sa Inter-High. Gayunpaman, ayon kay Teshima ay sinabi noon ng dating kapitan na si Kinjo na ang jersey na suot nila ay kompleto lang kung magkakasama silang 6, pero para kay Kaburagi ay hindi na yun mahalaga dahil kapag napag-iwanan sila sa karerang iyon ay mapipilitan na ang mga ito na umatras. Nang mga oras na iyon ay nasa pangalawang lap na ang nangungunang team kaya ibig sabihin ay paparating na ang mga iyon sa kinatatayuan nila. Ngunit kahit ganun ay nanatili pa rin doon ang 5 dahil para kay Teshima ay nangyari na rin sa kanila ang ganoon nung huminto si Onoda para hintayin ang senior nila na si Tad Akoro, at pumadyak ang mga iyon hanggang sa makumplito muli ang 6. Ngayon para kay Teshima ay naniniwala siya sa kapangyarihan ng 6 at hindi nagtagal ay dumating na ang kanilang manager dala ang mga pamalit na gulong.
Mabilis nila yung pinalitan kaya bago pa man dumating ang pangkat ay nakaarangkada na muli sila, pero para kay Yan Agida ay nagkamali umano si Teshima dahil maaaring kasisimula pa nga lang ng karera pero imposible umano na maabyutan pa ng mga iyon ang ganoong distansya. Dagdag pa nito na uunahan niya si Teshima sa natitirang 9 na lap at pipilitin niya iyon na mag-drop out para sila ang makasali sa Inter-High. Napansin ni Ima Izumi ang pag-arangkada ng mga iyon kaya tinanong nito si Teshima kung ano ang gagawin nila. Sinabi ni Teshima na kailangan nilang makahabol sa team na nasa likod nila, bagay na hindi mapaniwalaan ni Kaburagi. Inihagis ni Teshima kay Yan Agida ang isa sa mga tumbler niya at sinabing hawakan muna nito iyon ng saglit para sa kanya dahil kukuhanin niya rin iyon mamaya sa ika-9 na lap. Nagulat ang mga ito sa sinabing iyon ni Teshima at pagkatapos ay sinabi pa niyo na inumin na yun ni Yan Agida dahil masyado iyong mabigat, bagay na ikinagalit nito. Pagkatapos ay hindi na iyon pinansin ni Teshima dahil si Aoyagi na ang kinausap nito para sabihin na simulan na nila ang paghabol at tatakbo umano sila sa bilis na 80%. Hindi nagtagal ay umarangkada na ang team at habang pumapadyak ay sinabi ni Teshima na nakakatakot ang grupo dahil grupo ang mga iyon pero kung paghiwa-hiwalayan umano nila ang mga iyon ay hindi na nakakatakot. Ang pahayag umano ni Teshima na hahabol sila ay ang siyang magpapawalang bisa sa grupo at kapag kaunti na lang ang mga siklista ay babagal na ang takbo ng pangkat habang sila naman ay mananatili pa ring 6. Habang humahabol si Yan Agida ay sinabi ni Teshima na bagamat masyado pang maaga ay niyaya na nito si Aoyagi para sa kanilang ultimate technique. Nagulat si Naruko nang ipakita ni Aoyagi ang mas pinaunlad na version ni Tadakoro ng Sohoku High Human Bullet Train. Huminga ng malalim si Aoyagi at pagkatapos ay pumadyak ng sobrang bilis na halos hindi na masabayan ni Naruko. Nanatili ang ganoong bilis ng team hanggang sa maya-maya pa ay magawa na nga nilang makahabol sa sinabi ni Teshima na eksaktong pang-9 na lap. Dahil doon ay nabalot ng hiyawan ng mga tao ang lugar habang pinantayan naman ni Teshima si Yan Agida para bawiin ang kanyang tumbler. At dahil isang lap na lang ay sinabi ni Teshima na oras na ni Kaburagi kaya dapat pumadyak ito na para bang nakasalalay doon ang buhay nito. Nagsalita rin si Ima Izumi at sinabing dahil si Kaburagi ang ace ngayon ay trabaho nito na maabot ang finish line kaya kahit anong mangyari ay hindi umano ito maaaring mapag-iwanan. Pagkatapos yun ay umarangkada si Ima Izumi kaya naiwan si Kaburagi pero dahil sa tulong ni Naruko at Onoda na siyang nagtulak sa likod nito ay nakahabol ito kay Ima Izumi at mula doon ay itinulak din ni Ima Izumi ang likod ni Kaburagi patungo sa finish line. Habang inya-anunsyo ang pagkapanalo ng team nila ay manghang-mangha si Kaburagi sa mga nangyari dahil sa kabila ng paghinto nila dahil naflatan siya ay nanalo pa rin sila kaya tuwang-tuwa si Kaburagi dahil napasali umano siya sa pinakamahusay na team. Pero sa kabila ng kanilang pagkapanalo ay nakaramdam ng inis sina Naruko at Ima Izumi dahil pareho din nilang gusto na maunang makarating sa finish line, kaya simula umano ngayon ay pahanga na ang itatawag nila kay Kaburagi. Naiintindihan naman ni Teshima ang dalawa dahil ganoon naman nga ka-espesyal ang pagkuha sa unang pwesto kaya kahit sa ka-team ay ayaw nila iyong ibigay. Matapos ang karera ay si Kaburagi ang in-interview ng media dahil ito ang naunang makatawid sa finish line, habang pinag-uusapan naman sila ng ibang team dahil sa pagiging malakas nila kaya magiging matindi na naman umano ang laban ngayong taon. Samantala, gaya ng nakaraang taon ay nanood muli si Miss Ota ng naganap na preliminaries ng Chiba para ibalita yun kay Midosuji. Sinabi ni Miss Ota na mas lumakas pa ngayon ang Sohoku High pero para kay Midosuji ay habang lumalakas ang Sohoku ay mas humihina naman umano ang mga iyon para sa kanya. Isa pa ay naging mas malakas din naman umano siya ngayong taon at meron pa siyang si Kamari na pinalalabas niyang mahina sa harap ng iba kaya taga-masahe lang iyon kung ituring sa team. Pagkatapos magmasahe ay nagugas na si Kamari ng mga kamay para sa pagsakay niya sa pinakamamahal niyang bisikleta. Nang sumunod na araw ay tuwang-tuwa si Onoda habang tinitingnan ang bagong linas niyang bisikleta, at napaisip ito para sa nalalapit na namang Inter-High dahil magkakalaban na ulit silang dalawa ni Manami. Nagulat si Onoda dahil habang iniisip niya iyon ay bigla siyang tinawagan ito sa cellphone. Sinagot niya iyon pero answering machine ang narinig niya kaya nag-iwan na lang siya ng mensahe niya para dito. Sinabi niya na malapit na ulit silang magkarera pero laking gulat niya nang marinig niyang nagsalita si Manami, at doon niya nalaman na siya pala ang tumawag sa numero nito. Ikinwento ni Manami na sila rin ang nanalo sa naganap na preliminaries at ang tungkol sa ginagawa nilang pagsesenay sa ilalim ng pangunguna ni Izumaida. Pagkatapos ay sinabi ni Manami na kasalukuyang nasa Akihabara sila dahil naiwan ni Ashikiba ang charger niyon. Nagulat si Onoda nang malaman iyon at agad na ibinaba ang tawag para pumunta rin sa Akiba kahit pa sinabi ni Manami na hindi naman sila magtatagal doon. Mabilis na pumadyak si Onoda pero pagkarating doon ay hindi niya natagpuan si Manami na nag-iwan na lang ng tumbler at sinabing ibalik na lang ulit yun ni Onoda sa kanya. Nang mga oras na iyon ay kasalukuyang ini-interview ang team ng Hakone sa loob ng sasakyan, at doon ay sinabi ni Izumaida na noong nakaraang taon ay kinuha sa kanila ng Sohoku ang titulo ng kampyon pero hindi umano nawala ang kanilang dangal dahil malakas sila.